Hi guys, ngayon kakatapos ko lang panoorin itong May December. So napaka-controversial, napaka-questionable sa akin itong film na to kasi true to life story pala yung pinaka main story nito. At mostly yung pinaka genre yata nito, more on drama and romance. Sa story na itong si Elizabeth na isang film journalist, pupunta niya itong babaeng itong si Gracie. Then interview niya patungkol sa buhay niya and then do sa relationship sa kanyang asawa. More interviewing, questioning about characteristic and personal life yung makikita mo sa pinakapalabas. At yung marang daily lives na ginagawa nila sa buhay nila dito, makikita mo dito yung mga pangyayari na yan. Napaka-relaxing ng cinematography nito, and then gumagamit sila dito ng mga parang 17 styles na camera. Parang yung ginawa yata ng pinaka-director dito si Todd Haynes. Mas gusto yata yung ganun. Napaka-relaxing ng cinematography. Minsan yung pinaka main yung camera niya is parang naka-focus lang. Minsan magsuszoom and then magsuszoom out. Then yung parang ginagawang cinematography nila dito. Ang galing lang. At first, medyo nababagalan ako sa pinaka-story, pero pag nababasa ko or yung pinaka-script ng show is nalalaman ko talaga ano talaga yung pinapahiwatig ng movie na to. And very intriguing nga. Kasi itong movie na to parang pinapahiwatig sa atin na more on growing sa isang relationship. Magaling tong actress na to, si Natalie Portman, and then si Julianne Moore, yung pag-act nila dito. And then pati na rin yung lalaki dito, yung asawa nito, yung Gracie. Dapat makikita mo dun yung parang silence, emotional na gusto niya ipaiwatig sa mga character. Napaka-weird, napaka-relaxing, napaka-Fuji ng movie na to para sa akin. Pero napaka-powerful impact ng pinaka-plot ng story. Minsan may makikita ka rin dito parang weird na ginagawa ng mga artiste. Even though medyo mabagal ang pacing at yung medyo tahimik din ng mga pangyayari dito. Pero feeling ko isa to din sa mga the best movie na napanood ko kasi ang galing ng pinaka main plot ng story. At maintriga ka sa mga pangyayari kasi minsan nangyayari din sa mga buhay yung ganito pinaka main plot ng story. Minakita ko sa video sa TikTok din yung pinaka true to life na tao mga nandito. Medyo na-intriga ako naging questionable sa akin. Talaga pas lalo yung pinaka main plot or ng true to life story ng about sa movie na to. Kaya check ko pa lalo yung mga yun. Kaya kung gusto mo ng mga drama na may pagkakonting romance at medyo depressive na rin, siguro perfect mo to, panoorin mo to.